narinig ko rin na sinabi ni Tito Sen, mga kababayan, na mas mahalaga sa kanya ang endorsement ng Panginoon. Kasi sa totoo lang, mga kababayan, kahit pa i-endorse yan ni Manalo, yung mga yan, kahit ilang Manalo pa mag-endorse niyan, kung hindi yan ang kalooban ng Diyos, hindi mananalo yung mga yan. Itagaan nyo sa bato. Tingnan nyo sa darating na eleksyon. Eto, mga kababayan, yung mga yan na inendorso ng Iglesia ni Cristo, ewan ko lang kung pasok lahat yan. Mamaya, puntahan natin yung mga pinili na itong mga INC. At ewan ko lang kung susundin sila ng mga member nila na parang ginagawang robot. Tignan mo, mga kababayan, bastos ito eh. Ano kayo, di remote? Di susi kayo kung anong paggawa sa inyo, gagawin ninyo? Baboy ito eh. Alam mo, baboy ka, totoo lang. Yung mukha mo, baboy ka talaga. Binababoy mo kami? Ano yon? Ano akala mo sa amin? Hindi mo kasi alam yung umiiral na doktrina sa amin. Pasensya na po kayo, mga kababayan, kasi nabibisit ako dito eh. Isipin mo, di-remote daw tayo, mga kababayan, mga kapatid. Kayo ba? Sige, tuloy pa natin. Nagpipigil lang po ako eh. Pasensya na po kayo sa mga iglesia. Pero ako hindi kasi ako sangayon sa ganun eh. Hindi ka pala sangayon. Sariling karapatan. Hindi ako pwede diktahan. Para sa akin, mga kababayan kung ako pipili ng mga senator, etong tatlo na. Kasi eto yung may mga napatunayan at may mapapatunayan pa. Ewan ko lang dun sa mga mamaya puntahan natin yung mga pinili na itong mga INC. At ewan ko lang kung susundin sila ng mga miyembro nila na parang ginagawang robot. Ano kayo, di remote? Di susi kayo kung anong paggawa sa inyo, gagawin ninyo? Pasensya na po kayo sa mga iglesia. Pero ako hindi kasi ako sangayon sa ganun eh. Tignan ko lang kung sariling karapatan. Hindi ako pwede diktahan ng kahit sino. Kahit pa ministro pa yan. Hindi ako susunod sa kanya dahil sinabi niya. May sarili kong pag-iisip, may sarili kong pananaw kung sino gusto ko iboto. Halimbawa ako miyembro, kahit sabihin pa ni Manalo na iboto ko to mga to, kung ako naman ayaw ko, hindi ko boboto yan. Kaya kung itiwalag nila ako dahil sa paniniwala ko, di itiwalag nila ako. Ganun yun, mga kababayan. Kasi para kayong robot eh. Ano kayo, uto-uto? Magandang umaga, mga kababayan. Ito po si The Wonder sa Philippines. At ang ating bagong bibigyan ng reaction ngayon, itong vlogger na bangag na tila galit na galit at parang masama ang loob dahil yung kanyang mga manok ay hindi nadala ng Iglesia ni Cristo na inindurso. Dahil 8 lang po ang inindurso ng Iglesia ni Cristo. At itong mga politikong ito, mga kababayan, na parang may mga reaction. Si Erwin Tulfo, Ping Lacson, at Tito Soto. Yun ang ating pag-uusapan, mga kababayan. Ano ba ang kanilang mga reaksyon? Sila ba ay may masasabi bakit hindi po sila naisama na inindurso ng Iglesia ni Cristo? Kasi itong vlogger na ito, mga kababayan, tila merong hinanakit sa loob na nung nakaraan galit na galit din at masama ang loob dahil si Mayor Isko ang dinala ng Iglesia ni Cristo na talagang ito ang naging desisyon at yung kanyang mga manok na mga mayor itong vlogger na ito galit na bakit daw si Mayor Isko ang dinala. Ngayon naman, mga kababayan, kine-question din niya ang mga dinala ng Iglesia ni Cristo na 8 senators. At tila daw, bakit daw mga kulelat ang pinili, mga kababayan? At marami siyang sinasabi na hindi maganda, mga kababayan,
Kaya yan ang ating pag-uusapan. Alam nyo naman itong mga vlogger na ito, halatang bangag mga kababayan. Vlogger na bangag na hindi makaintindi at bakit affected sila na kine-question nila itong pamamahala ng Iglesia ni Cristo. Na tila daw ang mga miyembro daw ay mga robot. Yan ang kanilang mga sinasabi. Na bakit daw pag nagdesisyon ang pamamahala ng Iglesia ni Cristo, sinasabi nitong vlogger na ito si Manila Batang Toits. Banggitin na natin mga kababayan kasi nahahalata ako sa bunganga nito, matabil mga kababayan. Na bakit daw yung mga miyembro, pag sinabi daw ng leader na si Ka Eduardo Manalo, na leader ng Iglesia ni Cristo, sunod-sunuran daw at tila robot daw ito. Na wala daw sariling pagpapasya. Ba't ka nangingialam? Iglesia ni Cristo ka ba? Alam mo ba ang aral na umiiral sa Iglesia ni Cristo? Bakit mo kine-question ang pamamahala ng Iglesia ni Cristo? Na hindi lang pumabor sa mga manok mo na hindi dinala ng pamamahala, ay galit na galit ka na. Itong si Manila Batang Toits mga kababayan, halatang vlogger na bangag ito. Pinag-aralan ko yung kanyang mga video. Talagang bangag na vlogger. Di ko alam kung anong klaseng utak ito, mga kababayan. Galit na galit din sa mga Duterte. Grabe talaga. Eto na po mga kababayan, hindi ko na po papatagalin pa. Ano ba ang naging reaksyon o buwelta ng tatlong senador na ito na mga top-notchers daw at hindi daw nawawala sa surveys? At bakit hindi daw dinala ng Iglesia ni Cristo? Ito ang sabi ng bangag na vlogger. Kaya ito na po mga kababayan, kayo na po ang humusga sa vlogger na ito mga kababayan kasi ang dami niyang sinasabi na hindi naman niya iniisip kung itong mga tirada niya tama ba? Mga ganun, nag-iisip kaya itong vlogger na ito? Bakit kine-question niya ang pasya ng Iglesia ni Cristo? Hindi ka naman Iglesia ni Cristo. Ba't ka nagre-reklamo? Kami nga na mga miyembro, kung ano ang pasya, yun ang susundin namin. Ba't ikaw na vlogger na bangag, ay affected ka? Yan po, ito na po mga kababayan. Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila Toits. Guys, pag-usapan natin etong reaksyon ng tatlong alyansa para sa Bagong Pilipinas senatorial candidates. Si Ping Lacson, Tito Sen, at si Erwin Tulfo. Reaksyon po saan? O reaksyon po nila dahil sila po ay hindi isinama sa mga inendorso ng Iglesia ni Cristo. Ayan mga kababayan. Kasi ang mga inendorso ni Manalo o ng Iglesia ni Cristo ay eto pong mga ito. Yan po yung nasa ating screen. Pero balikan na lang natin mamaya yan. Pag-usapan muna natin yung reaction ng tatlong top-notchers. Actually, eto mga kababayan, etong tatlong ito ay hindi po nawawala sa top 6. Lagi po sila pasok sa sa listahan ng mga surveys na talagang nangunguna. Survey ng Pulse Asia, SWS, Publicus. So sila lagi yung pasok sa sa top 12. At hindi lang basta top 12 mga kababayan. Si Erwin saka si Tito Sen, lagi ko nakikita 1 2 3. Si Ping Lacson laging pasok ni sa top 12. So ito yung mga top notchers. Pero sa kabila no, na hindi sila napili ng Iglesia ni Cristo para i-endorso. Kaya ito basahin natin yung naging kanilang mga reaction. Ito yung reaction ni Lacson Sabi niya, ako lagi ang aking nasa loob yung boto kasi yan ay natatanging karapatan ng bumoboto. Maski ito'y isang tao lamang o isang grupo ng tao. So ang attitude ko, dalhin man o hindi, igalang natin yung kanilang pasya. At kami naman, yun ang tama. Vlogger na bangag. Yun ang tama. Si Tito Sen nga, nakakaintindi. Ikaw na vlogger na engot-engot, hindi ka makaintindi. Hindi lang dinala yung manok mo na mayor sa Maynila. Aba,
kung ano-ano nang sinasabi mo sa Iglesia ni Cristo na sinasabi mong mga robot at walang sariling desisyon. At sinasabi mong diktador ang pamamahala. Tignan mo, lumalabas lang yung pagkabobo mo. Syempre mga kababayan, bilang miyembro ng Iglesia ni Cristo, lagi naming tinitingala ang pamamahala. Sila po ang nakakaalam ng ikabubuti ng bawat miyembro. Yan po ang doktrina namin mga kababayan na nasa banal na Biblia na hindi alam ng vlogger na ito. Pasensya na kayo mga kababayan kasi alam nyo naman. Nire-respeto namin ang pamamahala tapos bababuyin lang ng vlogger na ito. Gaya nung Pebbles Talakera na kung ano-ano ang sinasabi sa Iglesia ni Cristo na ang pamamahala daw ay bakit daw dinidiktahan ang mga miyembro. Mga kababayan sa pagboto na kung ano-ano ang mga sinasabi at nagbasa ba ng mga sitas ng Biblia na hindi naman niya maintindihan mga kababayan. Ng Iglesia ni Cristo daw ay hindi nagpapasakop sa pamahalaan. Kailan hindi nagpasakop ang Iglesia ni Cristo sa pamahalaan o sa gobyerno? Magsabi ka nga, Pebbles Talakera. At yung isa mga kababayan na vlogger na bangag, na yung Ballman Point 2 yata ito mga kababayan, napakayabang. Kagaya din nito mga kababayan ng mga vlogger na bangag. Akala mo kung sino magsalita. Na akala mo mga magagaling. Na akala mo mga henyo. Na mas marunong pa sa pamamahala ng Iglesia ni Cristo. Bakit daw ito ang mga dinala? Mga kababayan, ituloy pa natin. Ako matagal. Marami tayong kaibigan sa INC, mananatili pa rin kaming kaibigan nila. Mas po sila pasok sana Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to it's. Guys, pag-usapan natin etong reaksyon ng tatlong alyansa para sa Bagong Pilipinas senatorial candidates. Si Ping Lacson, Tito Sen, at si Erwin Tulfo. Reaksyon po saan? O reaksyon po nila dahil sila po ay hindi isinama sa mga inendorso ng Iglesia ni Cristo. Ayan mga kababayan. Kasi ang mga inendorso ni Manalo o ng Iglesia ni Cristo ay eto pong mga ito. Yan po yung nasa ating screen. Pero balikan na lang natin mamaya yan. Pag-usapan muna natin yung reaksyon ng tatlong top-notchers. Actually, eto mga kababayan, mga top-notchers daw. Itong tatlong ito ay hindi po nawawala sa top 6. Lagi po sila pasok sa listahan ng mga surveys na talagang nangunguna. Malungkot ka, boy? Pulse Asia, SWS, Publicus. So sila lagi yung pasok sa top 12. Malungkot hindi ka. Sa top 12 mga kababayan. Si Erwin saka si Tito Sen, lagi ko nakikita 1 2 3. Oh? Si Ping Lacson, laging pasok ni sa top 12. So, ito yung mga top-notchers. Pero sa kabila na hindi sila napili ng Iglesia ni Cristo para i-endorso. Kaya, ito, basahin natin yung naging kanilang mga reaction. Ito yung reaction ni Lacson. Sabi niya, ako lagi ang aking nasa loob yung boto kasi yan ay natatanging karapatan ng bumoboto. Maski ito ay isang tao lamang o isang grupo ng tao. So ang attitude ko, dalhin man o hindi, igalang natin yung kanilang pasya. At kami naman, ako matagal, marami tayong kaibigan sa INC, mananatili pa rin kaming kaibigan nila, maski hindi kami dinala. Ayan pa yung sabi ni Ping Lacson. Sabi naman ni Tulfo, na ito nga, yung naka-front runner po, lagi po dyan sa surveys, sabi niya, wala naman po siyang hard feelings dito sa INC. Na ang pinapatupad ay block voting. Ibig sabihin, kung ano ang sabihin ng kanilang ministro, ayun ang kanilang iboboto. Naka-front runner po. Lagi po dyan sa surveys, sabi niya, wala naman po siyang hard feelings dito sa INC. Na ang pinapatupad ay block voting. Ibig sabihin, kung ano ang sabihin ng kanilang ministro, ayun ang kanilang iboboto. Ewan ko kung gano'n yung ibang membro Kasi sinasabi nila, pag sinabi ni Manalo, susundin ang membro.
para pala itong mga robot. O mga kababayan, na mga kapatid, para daw tayo mga robot. Tignan nyo mga kababayan, halatang bangag itong vlogger na ito. Hindi lang nasunod ang kanyang gusto na yung mga manok niya na top notchers daw, hindi daw na sama sa 8. Bobo ka ba? Alam mo pala na hindi na isama, ba't meron kang hinanakit na yung mayor mo nga Di ba yung mayor niya? Ang mayor kasi nito si Hani Lacuna. Abay galit na galit ito mga kababayan nung si Mayor Isko yung yung dinala ng Iglesia ni Cristo sa Maynila. Na hindi naman porke dinala ng Iglesia ni Cristo mananalo na. Yan ang alam mo. Pero mga kababayan, lahat ng dinadala ng Iglesia ni Cristo, nananalo ito. Pero ang sasabihin ko sa inyo, manalo matalo ang mga politikong ito, ang higit na panalo yung pagkakaisa. Ito kasing mga bugok na vlogger na ito mga kababayan, hindi alam yung aral na umiiral sa loob ng Iglesia ni Cristo. Kaya kung makareact sila mga kababayan, sinasabi nila kami na mga robot, na kung ano daw sabihin ng leader, sinusunod namin. Alam niyo naman pong aral sa loob ng Iglesia ni Cristo, ang doktrina ganun po, pasakop sa pamamahala. Kaya ngayon, pangangaralan kita, kung isa kang Iglesia ni Cristo, bago ka pumasok, dudoktrinahan ka, isa yan sa aral, pasakop sa pamamahala. Kung ano man ang maging pasya, lalo ngayon na eleksyon, kailangan pasakop. Ang hindi papasakop sa pasya ng pamamahala sa pagboto, matitiwalag. Ganun po. At alam po namin yan, mga kababayan, alam po namin yan kasi bat-bat po kami ng mga doktrina. Kaya kayong mga vlogger na bangag, kung hindi na endorse yung mga politiko nyo, wag kayong iiyak. Halata kasing iyakin ito mga kababayan. Ang dami niyang sinasabi. Oo, totoo. Napakayabang. Mga robot kung ano yung sabihin nung namumuno sa kanila, yun ang bumoto mo. Robot daw. Hindi ka na pwedeng bumoto ng iba. Hindi mo pwedeng express yung nararamdaman mo sa pamamagitan ng pagboto. Parang robot na pag sinabi nila, boto mo to. Opo, sir. Di ba, mga kababayan? Opo, ministro. Parang mga robot pala ito mga to kung nga susundin nila yung sinasabi ng kanilang leader. So, sabi ni Tulfo. Pero mga kababayan, pag nasunod ang gusto nito, mga kababayan, pag yung mga manok niya nadala, ay tuwang-tuwa ito, mga kababayan. Ganun ang mga tao ngayon. Pag hindi nasunod ang gusto, galit na galit. Pero pag yung manok nila nadala, tuwang-tuwa ang mga yan. Puring-puri nilang Iglesia ni Cristo. Pero pag hindi mga kababayan, ay galit na galit. Ang daming sinasabi, kesyo robot, kesyo ganito, diktador ang leader. Di ba mga kababayan, ituloy pa natin itong mokong na vlogger na ito na hindi nakakaalam ng katwiran. Mga kababayan, sasabihan mo kami na mga robot kami. Ano akala mo sa amin? Walang pinag-aralan? Hindi nakakaunawa ng tama at mali. Di ba mga kababayan, ituloy pa natin. Kaya itong vlogger na ito, kakalbuhin natin ng sobra. Magre-react lang po tayo sa mga sinasabi niya, mga kababayan. Kasi sasabihan mo ba naman kami na mga robot? Di ba mga kababayan? Ituloy pa natin mga kababayan para mabalatan ito. Hindi ka na pwedeng bumoto ng iba. Hindi mo pwedeng express yung nararamdaman mo sa pamamagitan ng pagboto. Parang robot na pag sinabi nila, boto mo to. Opo, sir. Boto nyo to. Opo, ministro. Parang mga robot pala ito mga to kung nga susundin nila yung sinasabi ng kanilang leader. So, sabi ni Tulfo, siguro meron silang tinitingnan na isasama ba natin ito? Ito ba ay karapat-dapat na dalhin ng kapatiran?
Tulad ng sinabi ni Senator Lacson, I don't feel bad na hindi ako pinili. Ayan po ang sabi ni Tulfo. Sa kanila yan, alangan namang ipangalandakan ko sarili ko sa kanila kung ayaw naman nila ng pamunuan. So what I'm going to do na lang siguro is we just have to pray. Told by loved ones to pray on Monday na pumasok tayo. Ayan ang sabi ni Tulfo, mga kababayan. So mamaya titingnan natin yung mga napili ng INC. At tingnan natin kung ano ba yung nakita nila doon, bakit nila isinama. Kasi para sa akin mga kababayan so mamaya titingnan natin yung mga napili ng INC. At tingnan natin kung ano ba yung nakita nila doon, bakit nila isinama. Kasi para sa akin mga kababayan kung ako pipili ng mga senator, etong tatlo na. Kasi eto yung may mga napatunayan at may mapapatunayan pa. Ewan ko lang dun sa mga mamaya puntahan natin yung mga Ayan mga kababayan, pag siya daw ang pumili, yung tatlo daw ang pipiliin niya. So ibig sabihin, mas magaling ka sa pamamahala ng Iglesia ni Cristo. Bugok ka pala dahil hindi na isama yung manok mo na tatlong yan, galit na galit ka na sa Iglesia ni Cristo at sasabihin mong mga robot kami. Di ba mga kababayan, tignan mo? Hindi lang pumabor yung gusto niya. Aba, kung ano-ano nang sinasabi, mga kababayan. Yung tatlo nga, walang sinasabi na irespeto ang kanilang desisyon. Kung ano ang kanilang napagkaisahan, ay okay lang sa amin. Okay lang. Walang masamang loob. Yan ang sinasabi ng tatlong senador. Pero ikaw na vlogger, aba, galit na galit ka. Maliban lang kay Tulfo, parang merong something na alangan naman ipangalandakan ko yung sarili ko. Ayaw naman sa akin. Parang ganun mga kababayan. May somehow merong pagka-bitter na bakit hindi daw dinala siya. Parang ganun. Pero itong vlogger na ito, kung ako ang pipili, pipiliin ko na yung tatlo. Ano yun, mas matalino ka sa pamamahala ng Iglesia ni Cristo? Sino ka? Isa kang kupal ka lang na kutong lupa. Mas matalino ka sa pamamahala ng Iglesia ni Cristo? Sige nga, pasensya na kayo mga kababayan. Nanggigigil ako dito Bangag na vlogger ito. Mga kababayan, pasensya na po kayo kasi itong tirada nito na mga lingwahe niya, yun din ang gagawin natin sa kanya mga kababayan. I-react natin yung kanyang pagkabalasubas. Sabihan ba naman niyang mga robot ang mga Iglesia ni Cristo na basta na lang susunod? Opo, ministro, opo. Pangbababoy yung ginagawa mo, brother. Mas matanda ka sa akin. Dapat yung pagtanda mo, mabuti. Hindi yung paurong na pabangag yung pagtanda mo. Diba mga kababayan? Ituloy pa natin. Kasi, nagkakagigil ito Meron silang tinitingnan na isasama ba natin ito? Ito ba ay karapat-dapat na dalhin ng kapatiran? Tulad ng sinabi ni Senator Lacson, I don't feel bad na hindi ako pinili. Ayan po ang sabi ni Tulfo. Sa kanila yan, alangan namang ipangalandakan ko sarili ko sa kanila kung ayaw naman nila ng pamunuan. So what I'm going to do na lang siguro is we just have to pray. Told by loved ones to pray on Monday na pumasok tayo. Ayan ang sabi ni Tulfo, mga kababayan. So mamaya titingnan natin yung mga napili ng INC. At tingnan natin kung ano ba yung nakita nila doon, bakit nila isinama. Kasi para sa akin mga kababayan kung ako pipili ng mga senator, nagmamagaling itong tatlo na. si Tanda. Kasi may mga napatunayan at may mapapatunayan pa. Tignan nyo mga kababayan. Sa mga mamaya puntahan natin yung mga pinili na itong mga INC. At ewan ko lang kung susundin sila ng mga member nila na parang ginagawang robot. Tignan mo mga kababayan. Bastos ito Ano kayo, di remote? Di susi kayo kung anong pagawa sa inyo gagawin ninyo?
Baboy ito eh. Alam mo, baboy ka, totoo lang. Yung mukha mo, baboy ka talaga. Binababoy mo kami? Ano yon? Ano akala mo sa amin? Hindi mo kasi alam yung umiiral na doktrina sa amin. Pasensya na po kayo mga kababayan kasi nabibwisit ako dito eh. Isipin mo, di-remote daw tayo mga kababayan, mga kapatid. Kayo ba? Sige, tuloy pa natin. Nagpipigil lang po ako eh. Pasensya na po kayo sa mga iglesia. Pero ako hindi kasi ako sangayon sa ganun eh. Oh, hindi ka pala sangayon. Sariling karapatan. Oh. Hindi ako pwede diktahan. Para sa akin mga kababayan kung ako pipili ng mga senator, etong tatlo na. Kasi eto yung may mga napatunayan at may mapapatunayan pa. Ewan ko lang dun sa mga mamaya puntahan natin yung mga pinili na itong mga INC. At ewan ko lang kung susundin sila ng mga miyembro nila na parang ginagawang robot. Ano kayo, di remote? Di susi kayo kung anong paggawa sa inyo gagawin ninyo? Pasensya na po kayo sa mga iglesia. Pero ako hindi kasi ako sangayon sa ganun eh. Tignan ko lang kung... Sariling karapatan. Hindi ako pwede diktahan ng kahit sino. Kahit paministro pa yan. Hindi ako susunod sa kanya dahil sinabi niya. May sarili kong pag-iisip, may sarili kong pananaw kung sino gusto ko iboto. Halimbawa ako miyembro, kahit sabihin pa ni Manalo na iboto ko to mga to, kung ako naman ayaw ko, hindi ko boboto yan. Kaya kung itiwalag nila ako dahil sa paniniwala ko, di itiwalag nila ako. Ganun yun mga kababayan. Kasi para kayong robot eh. Oh. Ano kayo, uto-uto? Bakit affected ka? Gurang ka na. Ba't affected ka sa amin? At yung pasya ng pamamahala, ba't ka nangingialam? O, tignan nyo mga kababayan, ituloy pa natin. Bastos ang bunganga nito mga kababayan. Tumatandang paurong at walang pinagkatandaan. Mga kababayan, bahala na kayo mag-comment dito sa balasubas sa vlogger na ito. Mga kababayan, kayo na ang bahalang magkomento dito. Pagka kayo pwedeng mag-react, kami hindi pwede. Ngayon, kami naman ang magre-react. Ulitin natin, balasubas ito eh. Remote? Di susi kayo kung anong paggawa sa inyo gagawin ninyo? Pasensya na po kayo sa mga iglesia. Pero ako hindi kasi ako sangayon sa ganun eh. Kasi meron tayo sariling karapatan. Hindi ako pwede diktahan ng kahit sino. Kahit paministro pa yan. Hindi ako susunod sa kanya dahil sinabi niya. May sarili kong pag-iisip, may sarili kong pananaw kung sino gusto ko iboto. Halimbawa ako miyembro, kahit sabihin pa ni Manalo na iboto ko to mga to, kung ako naman ayaw ko, hindi ko boboto yan. Kaya kung itiwalag nila ako dahil sa paniniwala ko, di itiwalag nila ako. Ganun yun mga kababayan. Kasi para kayong robot eh. Ano kayo, uto-uto? Balasubas, no? Hindi naman lahat, siguro. Balasubas ka din, ano? Susunod dyan kay Manalo. O, tignan nyo mga kababayan. Mga kababayan, meron din mga hindi sumusunod dyan sa mga ministro nila. Balasubas talaga itong vlogger na ito mga kababayan, ano? Talagang binaboy tayong mga kapatid eh. Tignan nyo mga kababayan. Talagang pag hindi sumasang-ayon sa gusto nila, ganun na lang sila magsalita sa pamamahala. Na kung banggitin po ang ka Eduardo Manalo, talagang akala mo pinapakain niya ng bigas na pinaghirapan niya mga kababayan, no? Bastos itong matandang ito mga kababayan. Pasensya na kayo, ang gagalaiti ako dito. Meron din mga hindi sumusunod dyan sa mga ministro nila. Sabi ngayon ni Tito Sen. Ito naman sabi ni Tito Soto. Ayan. May
May kanya-kanya kasing paniniwala, may kanya-kanyang pananaw. To each his own, ika nga. Ayan po. At narinig ko rin na sinabi ni Tito Sen, mga kababayan, na mas mahalaga sa kanya ang endorsement ng Panginoon. Kasi sa totoo lang, mga kababayan, kahit pa i-endorse yan ni Manalo, yung mga yan, kahit ilang Manalo pa mag-endorse niyan, kung hindi yan ang kalooban ng Diyos, hindi mananalo yung mga yan. Itagaan nyo sa bato. Tingnan nyo sa darating na eleksyon. Eto, mga kababayan, yung mga yan na inendorso ng Iglesia ni Cristo, ewan ko lang kung pasok lahat yan. Kasi, tingnan nyo mga kababayan, si Marcoleta, hindi naman pumapasok sa top 12 to eh. Laging kulelat yan eh. Hindi pumapasok yan. Hindi. Mga kababayan, narinig nyo po ang pagkababoy ng vlogger na ito. Na yung mga inindurso ng pamamahala ng Iglesia ni Cristo, binababoy niya mga kababayan. Mantakin mong sabihan niya po ang mga miyembro na uto-uto, di remote control, na nagpapauto, wala daw sariling pag-iisip, walang sariling desisyon para bumoto ng sarili. Alam mo, balitang toits o batang toits o gurang na toits. Ito sasabihin ko sa iyo. Bago kami pumasok sa Iglesia ni Cristo, isa yan sa mga doktrina, pasakop sa pamamahala, lalong-lalo na po sa darating na eleksyon sa Mayo. Susundin yan ng mga kapatid. Yan po ang doktrina. Hindi mo kasi alam gurang ka eh. Hindi mo alam ang aral po sa Iglesia ni Cristo. Sasabihin ko sa iyo, matalo o manalo man ang mga politikong ito. Alam mo ang panalo? Balitang toits o Manila toits sa gurang na toits. Alam mo ang panalo? Ang pagkakaisa namin. Ang doktrina na sinusunod namin. Yung mga sinasabi mong manok mo, okay lang naman. Hindi naman sila galit, pero parang bitter. Halata eh. Sabi ni Tito Sen daw, mas naniniwala daw siya sa endorsement ng Panginoon. Halatang bitter. Si Erwin Tulfo, alangan naman daw na ipangalandakan yung sarili niya kung hindi gusto ng pamunuan. Halatang bitter. Buti pa si Ping Lacson okay lang kaya itong vlogger na ito mga kababayan, baboy na bastos. Isipin mo, ganun na lang siya magsabi mga kababayan, na hindi naman alam ang aral na umiiral sa loob ng Iglesia ni Cristo. At itong pasakop sa pamamahala ay isa yan sa mga doktrina na sinusunod ng bawat miyembro. Alam mo yan, matandang gurang. Sana panoorin mo ito at sumagot ka. Ikaw ba naman, bastusin mo kami. Akala mo kung sino kang makapagsalita robot. Diba? Sabihin mo. Nung hindi inendorso yung manok mo na si Hani Lacuna, galit na galit ka na. Dahil si Mayor Isko ang inendorso. Kung ano-ano nang sinasabi mo sa pamamahala. Tas sasabihin mo, kung ako lang, pipiliin ko ang tatlong ito. Ano sa palagay mo, mas magaling ka sa leader at namamahala ng Iglesia ni Cristo? Sino ka? Sino ka para sabihan mo kami na mga robot? Alam mo, Manila, Batang Toits, hirap yung pangalan ng gurang na ito Kasama rin ito ng mga bangag na vlogger, mga kababayan, na
alam nyo na galit din sa mga Duterte. Galit na galit din sa, alam nyo na mga kababayan. Hindi natin alam kung ano ang mga utak ng mga ito. Isipin nyo mga kababayan, yung 8, binababoy niya, na wala naman daw sa mga survey ito, at yung 3 manok niya, na laging top notchers, ay wala. Bakit daw hindi inindurso? Aba, mas marunong ka pa. Batang Manila to, it's tumatanda ka ng paorong. Pag tumatanda, may pinagkatandaan. Ikaw, parang parang mongoloid. Pasensya na kayo mga kababayan binabalik ko lang yung mga sinasabi niya. Sabihan ba naman kami ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo na mga remote control daw. Oo lang daw ng oo sa leader. Ano akala mo sa amin, hindi nag-iisip? Kasi kami, meron kaming pagkakaisa. Yan ang wala sa inyo. Kahit sabihin mo, 1% of the population ng Pilipinas, pero pag nagkaisa, napakalakas nito. Takot na takot kayo. Takot na takot kayo na matalo yung mga manok nyo. Paano pag nanalo ang mga ito? Sige nga. Kaya mga kababayan, kayo na po ang humusga. Mga kapatid, kayo na po ang humusga sa mga taong ito. Alam nyo po, lahat po ng mga yumuyurak, bumababoy, at lumalapastangan po sa pamamahala ng Iglesia ni Cristo, ay meron talagang kaakibat na sumpa iyan. Alam niyo na, history na yan. Napakarami ng mga bastos na mga kilalang tao na lumaban sa Iglesia ni Cristo na wala sa katwiran, na pariwara ang buhay. Tapos ikaw pa na mukhang mongoloid, sasabihan mo kaming mga remote control at hindi alam ang ginagawa. O sige, sabihin mo, bakit ko sinasabi ito? Binabalik ko lang yung sinasabi mo. Binababoy mo kami at binabastos mo kami. Pati pamamahala, hindi mo na nirespeto. Hindi ka naman Iglesia ni Cristo, bakit galit na galit ka? Sige nga, sumagot ka nga sa vlog ko. Pati yung talakera, na isa ring bangag na vlogger, na kung galit na galit din dahil hindi nasunod ang mga gusto nila at hindi pumabor sa kanila yung pasya ng pamamahala. Hindi naman kayo mga Iglesia ni Cristo, ba't kayo nagrereklamo? Kung hindi inindurso ang mga manok nyo, igalang nyo po ang respeto, igalang nyo po ang pinagkaisahan ng pamamahala. Hindi yung nanggagalaiti kayo, naninira kayo, na kung ano-anong sinasabi nyo sa amin, di remote control, walang sariling pag-iisip. Kaya itong si Manila Batang Toits, papangaralan kita, bastos ke, tumatanda ka ng walang pinagkatandaan. Namemera ka lang. Sino ka para sabihan mo kami na mga uto-uto at the remote control? Pangbababoy yung ginagawa mo Pasensya na kayo mga kababayan, napareact lang po ako kasi alam nyo naman po itong pagkakaisa po ng Iglesia ni Cristo, kung ano po ang napagkaisahan, yun ang dapat sundin. Huwag po sana kayong sasama ang loob. Galit na galit kayo pag hindi nasunod ang mga gusto nyo. Pero pag kayo ang pinagkaisa, tuwang-tuwa kayo. Tapos pag hindi, galit na galit kayo, maninira na kayo. Manila Batang Toits, itong gurang na ito, mga kababayan, bastos ang bunganga Akala mo kung sinong magaling makapag-react. Hindi daw
inendorso yung manok niyang 3. Kung siya daw ang pipili, yung 3 dapat. Aba, mas magaling ba itong gurang na ito, mga kababayan? Anong masasabi niyo sa taong ito, mga kababayan, mga kapatid? Pasensya na po kayo. Dahil tayo, isa po tayo sa kaanib sa Iglesia ni Cristo. Isa po tayo sa mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Dinedepensahan lang po natin ang ating sarili. Kami po, kahit anong mangyari, manalo matalo ito, susunod kami sa pamamahala. Kung ano po ang itinakda na pasya ng pamamahala ng ka Eduardo Manalo, doon po kami. Manalo matalo ito, okay lang. Ang higit na mahalaga, ang panalo, ang pagkakaisa ng Iglesia ni Cristo. Yan po ang mahalaga sa amin. Kaya mga kababayan, maraming salamat po. Once again, ako si The Wonder sa Philippines. Isang like, isang share, at isang subscribe. Mabuhay po.